Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, duminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa kapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo, pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang bagong pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak ay siya nawang magpalaya sa amin mula sa pagkailipin sa lumang pagkasalawahan namin. Inilog namin ito sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya, na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya, na sa simula pa'y siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, at tinalo ninyo siya, ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ay purihin ng lahat sa sandaigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Dumulog sa kanyang templot, maghandog ng mga alay. Kung Panginooy dumating, sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae ng pangalan ay Ana, anak ni Phanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang sila nagsama ng kanyang asawa nang siya'y babalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo, araw-gabi, sumasamba sa Diyos sa pamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita na rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na ng magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Walang pinipiling oras, walang pinipiling araw, panahon sa ating buhay kapag tumawag ang Diyos. Ang magandang halimbawa nito ay walang iba kundi ang propeta Ana. Sa kanyang katandaan, meron siyang magandang gampanin sa buhay ng ating Panginoon. Itinuturo sa atin ng ating mabuting balita na ang paglilingkod ay hindi lamang para sa iba. Ang katandaan ay hindi lamang panahon upang tumigil sa paggawa. Walang pinipiling edad ang paggawa ng mabuti at mamuhay sa katotohanan. Si Ana po ay isang matuwid na tao. Halos sa templo na po nakatira. 84 years old, spending days and night sa templo. Nagdadasal at nag-aayuno sa Diyos. Laging nasa templo. At ang kanyang tanging dasal at ang kanyang hinihintay, walang iba kundi ang pagdating ng Mesiyas. Ito yung kanyang wish bago po siya mamatay. Gusto ko makita, gusto ko mahawakan ang tunay na tagapagligtas. Kaya po, sa part po niyan, nagbalik ang kanyang lakas, nabalik ang kanyang saya, bumalik ang kanyang sigla nang mahawakan niya ang batang Jesus. Sa itong malaki oportunidad, tuwang-tuwa po siya sa kanyang buhay dahil sinagot ng Diyos ang kanyang simpleng pangarap.
At sa edad na 84, nakita niya at nakasama niya, nahawakan niya ang tagapagligtas. Ang swerte po ni Ana, ang palad po ni Ana, dahil pinamalas ng Diyos ang kanyang kabutihan. At isa na doon ang propeta Ana. Kaya naman po, gaya na Simeon, na binayaan ng ating Panginoon na makita si Jesus. Ang karanasang ito ay hindi dapat itago. Ang karanasang ito ay dapat nating ibahagi. Dapat nating ipagsasabi na nakita ko ang Diyos, nahawakan ko ang Diyos. Para silang mga punong itinanim sa templo ng Panginoon, lumalago, bumubunga, kahit matanda na. Tulad ni Simeon, si Ana po ay binigyan ng pribileyo ng mabuti na makita ang ating Panginoon sa kanyang piniling bayan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, si Ana sa kanyang katandaan ay naging tagapagpahayag ng mabuting balita. At ang kanyang edad, ang kanyang katandaan ay naging daan para ipahayag ang mabuting balita na dumating na ang Diyos. Dumating na ang tagapagligtas. Nakita at nahawakan ng aking kamay ang Diyos na tagapagligtas. Amen. Inialay ng propetang si Ana ang buong buhay na paglilingkod sa Panginoon at hindi napagod sa pagsamba sa Diyos sa araw-araw at gabi. Ialay natin sa Ama ang ating mga sariling panalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway makapag-alay ng karapat-dapat na pagsamba sa Diyos at maging tapat sa pagdulog sa Diyos ng mga pangangailangan ng mga tao. Sa pamamagitan ng panalangin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaglingkod ng lubos sa kanilang mga nasasakupan, bunga ng pag-ibig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa paglilingkod sa simbahan, naway maglingkod sa Diyos ng buong pagtalima at walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at pinag-uusi, naway ialay sa Diyos ang mga pagsubok at paghihirap na kanilang dinaranas bilang angkop na pagsamba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maihanay sa mga banal at mga anghel sa kanilang pagsamba sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, nilikha mo kami para sa iyo. Tulungan po kaming parangalan ka sa pamagitan ng aming huwarang pamumuhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kapatid upang paghain natin kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong aming hinihaing mga alay, upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsaluhan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya salitang katomot kapiling, nung lahat ng umiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't kinalingan na mahal na Berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hinako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sabi ng banal para sa iyo. Pinagtisang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan at bahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilahan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gayong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon, inabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Ganyan din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, bulikan niyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alala sa pagkamatay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay.
at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay babuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling api mo simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na ang Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanan mo rin kapatid naming Nemlay, na pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagdapating kami lahat pakasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman ang Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya. Lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na gagaling na utos at turo na Jesus, tapayin natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hindi namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabikan dakilang araw ng pagpapahayag na nakapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungahin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigay po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga iniyan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, pinagkaloob mong aming pinagsaluhan at mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagidapatin maging hain sa iyo kailanman. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humaykang taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.